Paano kung ang isang kaso na nagpadala ng mga tao sa kulungan ay posibleng mali mula sa simula? Ito ang isa sa pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Chong Sisters Case. Noong Hulyo 1997 sa Cebu, nawala ang dalawang magkapatid na sina Mary Joy Chong at ang kanyang kapatid na si Jacqueline. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ang bangkay ni Mary Joy at dito nagsimula ang isang kaso na yumanig sa buong bansa. Agad na itinuro ng pulisya ang ilang mga sospek. Batay sa testimonya ng isang saksi, nahatulan ng mga akusado at sinentensyahan ng reklusyon perpetua. Para sa marami, mukhang tapos na ang kasong ito. Pero habang lumilipas ang panahon, lumilitaw ang seryosong tanong. May sapat ba talagang ebidensya upang hatulan ang mga ito? Walang matibay na physical evidence. May mga alegasyon ng pamimilit sa testigo. May mga detalyeng hindi raw nagtutugma. Noong 2014, matapos ang halos 2 dekada, ibinasura ng Korte Suprema ang hatol at pinalaya ang mga nahatulan. Hindi dahil napatunayang may sala ang iba, dahil hindi napatunayan beyond reasonable doubt ang kasalanan. Ngunit hanggang ngayon, isang tanong ang nananatiling walang malinaw na sagot. Sino ba talaga ang tunay na may sala? At nakuha ba talaga ng Chong Sisters ang hustisyang nararapat sa kanila? Kung ang isang tao ay nakulong ng halos buong buhay nito at kalaunan ay napalayang inosente, sapat ba ang kalayaan bilang kabayaran? At sa tingin mo, ang Chong Sisters case ba ay simbolo ng hustisya o babala sa mga pagkukulang ng ating sistema?